Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa panibagong video natin dito sa Makapili TV. Ngayon, pag-usapan lang natin itong kung paano naging hipokrito masyado ang ating gobyerno sa pagdating sa immigration. Di ba pag alam niyo naman pag yung Pilipino yung magta-travel abroad, is lintik ang hirap na makalabas. Talagang dadaan ka sa butas daw ng karayom, di ba? Sa mga napapanood natin. Na halos, di ba, parang kakabahan ka na parang 50-50 pa. So, kumpleto ka na ng dokumento, ready ka na. Pero, pakiramdam mo, 50-50 pa na makakalabas ka ng bansa. Di ba? Pero, pag Chinese ang papasok sa ating bansa, is napakadali sa kanila. Di ba? Parang, binigyan pa nga nila na parang, ipas na makapasok yung mga Chinese dito sa atin. Di ba napaka-hipokrito ng gobyerno natin na citizen ng Pilipinas, pinahihirapan, samantalang yung mga foreigner, hindi, na ganun-ganun lang magpapasok. So ano ba itong pinag-uusapan natin dito? So para mas maintindihan natin to, panood natin si Banat Bay. Hypocrite. Itong mga tao natin. Tapos ito dito ka mabibwisit at maiinis sa lintik na immigration natin Ang daling makapasok ng mga Chinese. Pinadali nyo pa silang papasukin by giving e-visa. Tapos tayo mga Pilipino, napakahirap bumunta ng ibang bansa. Talagang susuot ka sa lahat ng katanungan ng immigration. Hindi pa rin daw nagbabago, ganun pa rin Pag may lalabas na magjojowa, sisiguraduhin nyo may picture kayo na matagal. Tatanong yun. Tinatanong talaga ako matagal. Kaya pag kayo lalabas at magjowa, huwag mo na lang sabihin jowa mo kung wala kayong picture. Sabihin mo na lang, FB ko yan. Anong FB? F-body ko yan. Bakit? Para pag tinanong, asan ang picture? F-body nga. Gusto mo may nag-picture na nagtitiraan kami. Hindi, wala. Ito joke to pero totoo ito. Kasi nakikita ako sa mga TikTok, kinikwento ng mga tao doon. May nakita pa nga ako doon, first time nilang pupunta. Talaga daw dumaan sila sa tindi ng karayom. Tinanong lahat, pero sabi ko, buti na lang talaga wala akong jowa, Tinanong kasi, kailan, ano yung unang mga first date nyo? Unang first date. Kailan anniversary nyo? Asan yung picture nyo? Nung kayo ganitong, Sabi ko, Di ba parang dun pa lang medyo out of context na yung mga ganun tanong na parang masyado ng personal para alamin nyo pa yung mga detalye nung yung relasyon nyo dun sa kasama mo. Di ba parang confidential na dapat yun, hindi na dapat yun tinatanong Di ba dapat ang basic lang naman tinatanong yun. May mga napapanood din naman ako sa social media na sa ibang bansa, ang tinatanong lang is yung kung saan ka pupunta, ilang araw ka, may ticket ka ba, balikan, may sapat ka bang pera na panggastos dahil hindi naman mura yung gastusin doon. 'Di ba? Kompleto ang dokumento. So okay na. Pero bakit sa Pilipinas, hindi ko rin maintindihan bakit ganon. Na kailangan pang pahirapan yung isang Pilipino na mag-travel abroad. Sabihin natin gagawa siya ng hindi maganda doon sa ibang bansa, pwede mo naman papirmahin dito pa lang ng waiver na in any case na may mangyaring hindi maganda sa iyo dahil ganito, ganyan, di ba, na hindi ka sumunod sa batas ng Pilipinas sa pagpalipad ng papuntang ibang bansa, wala ka makukuhang tulong, na agarang tulong dahil, siyempre, undocumented lalabas ka ron. Yun yung pinakamabilis dun Bakit kailangan pang tatanungin ka pa ng personal na tungkol sa relasyon mo? Hindi ba nila naiintindihan din doon na sa pagtatanong nilang ganun, pwedeng makasira din ng isang relasyon yon. What if nga nakalimutan? Diba? Or nakalimutan niya yung mga detalye ng tinatanong ng immigration at naging big deal yun. Diba? Hindi nakasira pa sila ng relasyon. Diba? Parang hindi na naiisip ng taga-immigration na yun yung posibleng pwedeng mangyari. Hindi yung basta na lang sila parang out of Sobra-sobra na yung higpit na ginagawa nila
para sa mga Pilipino, pero pagdating sa foreigner, ganun-ganun lang. Di ba parang unfair? Nasa Pilipinas ka, Pilipino, pinahihirapan mo. Wow! Buti na lang alam mo, magiging cause pa sila ng awayan na magjojowa. Paano kung hindi alam nung lalaki yung anniversary? Tinanong, kailan pinanganak yung jowa mo? Sir, jowa pa lang yan. Ano ba gusto mo? Pakasalan nga kagad? Yung mga ganun tanong, sabi ko, grabe naman yan. Ganun sila magtanong sa immigration. Tapos, pag mga Chinese pogo, alam na natin na undocumented yung iba, sige lang, pasok mga suke. Pasok, Presion Divisoria. Tapos tayo, alam mo, ito sabi ko nga sa inyo, yung pumunta ako ng Cebu, muntikan ko na talagang barahin yung taga-OTS doon eh. Ayoko lang gumawa ng eksena kasi naantok na ako eh. Gusto ko talaga siya sungitan, sabihin sa kanya, bawal ba sa inyo ngumiti? Pinagbawal ba ang ngiti dito? Kailangan ba talaga nakasimangot kay lagi? Sa ano yun, OTS yun hindi sa immigration. Sabi dito, e-visa is easy visa. Hindi electronic. Doon naman siguro, kaya nakasimangot siguro yung taga-OTS na yun. Baka naman pagod na. Oo, sabihin natin medyo hindi naman dapat talagang ganon. Pero kung overwork na kasi, hindi ka na makakangiti rin talaga eh. Dahil mababa nga sweldo mo, tapos overwork ka na, minsan yung energy mo nauubos din. Kaya siguro may mga time na makikita mo, nakasimangot na yung mga empleyado. Di ba? Dahil alam mo naman din naman sila regular employee. Tapos under agency pa sila. Tapos overwork, underpaid. Talagang medyo but nila naintindihan. Ayun, parang ikaw na lang umintindi. Parang ginawa ni Van Bay, parang siguro inintindi na lang niya na wag na lang gumawa ng eksena dahil lalaki lang naman. Pero maganda yung puno niya na yun eh. Diba? Parang may batas nga tayo na sinusulong na dyan, yung anti-sungit bill ni Rapi Tulfo. So, dito medyo tatamaan sila pag ganun eh. Ngayon, ito pa. Ito pa ang matindi. Ito Tapos, ang mahirap pa niyan, pag napagdiskatahan ka pa ng immigration mismo, immigration officer, na sabihan mo ng ganun na, ma'am, baka pwede naman medyo ngiti-ngiti naman po kayo dahil, di ba, parang yung medyo sitay mo ng ganun, baka harayin ka bigla sa pag-alis mo, di ba, bilang, yung i-decline yung biyahe mo. Di ikaw rin ang kawawa, di ba? So, ang mangyayari niyan, bahala ka. Gusto mo sumimangot dyan maghapon, bahala ka. Sige, sumimangot ka na lang. Dahil wala naman kaming paki sa buhay mo eh. Ang importante sa amin, makaalis ng bansa natin, makapamasyal. So, hindi na lang talaga nila papansinin. So, sana, sa immigration, medyo ayus-ayusin po ninyo na wag nyo na masyadong pahirapan kapag Pilipino. Diba? Mag-ikpit naman kayo pagdating sa mga foreigner, especially sa mga Chinese. Para hindi naman tayo nalulusutan ng mga illegal workers dito. So, maraming salamat po.